Sa simula ng pelikula, ipinakita ang ilang miyembro ng Lazada Gang sa Thailand na dinala ang ilang mga batang babae sa isang gusali upang magtrabaho bilang mga prostitute. Nang lumabas sila ng gusali at sumakay sa kanilang mga motorsiklo, hindi nila namalayan na pinagmamatsyagan na pala sila ng isang kalbong lalaki na nagngangalang Curti Church mula sa kabilang kalye. Kalaunan, nabunyag na siya ay isang American killer na may trabahong patayin ang ilang miyembro ng Lazada Gang. Gayunpaman, iginiit ng kanyang kliyente na ang pagpaslang ay magmukhang kagagawa ng Shopee Gang, ang karibal ng Lazada Gang. Upang magawa ito, nagpagulong si Curti ng granada patungo sa mga miyembro ng gang na pinatay silang lahat sa isang napakalakas na pagsabog. Pagkatapos ay dinala niya ang isang dinukot na miyembro ng Shopee Gang sa lugar at naglagay ng baril sa kanyang kamay at tiniyak na sisisihin ng Lazada Gang ang kanilang karibal sa pag-atake. Nang paalis na siya sa lugar, na-realize niyang may isang babaeng nakasaksi sa kanyang mga ginawa. Hindi niya ito kinausap dahil alam niyang kailangan na niyang umalis bago pa dumating ang mga pulis. Sa sumunod na eksena, si Boon, ang advisor ng Lazada Gang, ay nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan sa kamay ng Shopee Gang. Sa sobrang galit, inutusan ni Boon ang kanyang mga tauhan na gumanti sa Shopee Gang mamayang hating gabi. Samantala, nakipagkita si Curti sa kanyang kliyente na si Carlos upang tanggapin ang kanyang bayad. Dito nabunyag na gustong patayin ni Carlos ang mga kriminal na gang bilang paghihiganti sa pagdukot at pagpatay nila sa kanyang anak na babae. Iminungkahi ni Carlos na dispatsahin ni Curti ang mas maraming miyembro ng Lazada Gang at nag-alok ng malaking gantimpala para sa kanyang tagumpay. Tinanggap ni Curti ang alok ngunit nangangailangan siya ng bagong sandata para sa trabaho. Binisita ni Curti ang isang club na pag-aari ng isang arms dealer na nagngangalang Jimmy na bihasa sa pag-assemble ng mga armas ng nakapikit. Gayunpaman, nang makita niya si Curti, nagpanik si Jimmy at tumakas na nagudyok kay Curti na habulin siya. Kalaunan, naabutan ni Curti si Jimmy at tiniyak ditong gusto niya lang bumili ng sandata at hindi ang saktan siya. Dahil dito, dinala ni Jimmy si Curti sa isa sa kanyang mga secret hideout kung saan pumili si Curti ng isang sniper rifle. Gamit ang kanyang bagong sandata, pumasok si Curti sa isang temple tower para isagawa ang sunod niyang assignment. Matatagpuan ang tore sa tapat ng club na pag-aari ng Shopee Gang at umaasa si Curti na aatakihin ng Lazada Gang ang club bilang pagganti sa pambobomba kanina. Inilagay ni Curti ang kanyang rifle sa tabi ng bintana at inenjoy ang kanyang hapunan. Gayunpaman, habang kumakain siya, isang babae ang hindi inaasahang lumitaw sa tore na labis na ikinagulat ni Curti. Nabunyag na siya ang parehong babaeng nakita noon ni Curti nang pinatay niya ang mga miyembro ng Lazada Gang. Ang kanyang pangalan ay May at pinaalam niyang lihim niyang sinundan si Curti dahil gusto niya itong tulungan. Gayunpaman, nahirapan si Curti na paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Itinali niya ito at binusalan sa takot na baka pumalpak ang kanyang plano kapag hinayaan niya lang ang dalaga. Hindi nagtagal, naniwala na si Curti kay May kaya kinalagan na niya ito at hiniling nagisingin siya kapag narinig niya ang anumang ingay mula sa direksyon ng club. Hindi nagtagal, nagpakita ang Lazada Gang sa harap ng club at naganap ang isang shootout sa pagitan ng dalawang gang. Agad na ginising ni May si Curti na mabilis na kinuha ang kanyang sniper rifle at sinimulang pagbabarilin ang mga miyembro ng Lazada Gang. Kinabukasan, inireport ni Advisor Boon ang sniper massacre sa pinuno ng gang na nagngangalang Don Juan na naghinala na ang sniper ay hindi miyembro ng kanilang rival gang. Samantala, ang sniper na si Curti ay patungo na ngayon sa headquarters ng gang. Ipinaalam sa kanya ni May na naging bihag siya dati ng Lazada Gang, kaya naman gusto niyang tulungan si Curti na patayin ang mga ito. Tinanggap ni Curti ang kanyang alok at hiniling sa kanyang ipakita sa kanya ang base ng Lazada Gang. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang malawak ang headquarters at gwardyado ito ng husto. Na-realize ni Curti na ang Lazada Gang ay hindi kasing liit gaya ng inilarawan ni Carlos. Kinagabihan, kinumprunta ni Curti si Carlos para ireklamo kung gaano kadelikado ang misyon na itinalaga sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, handa si Curti na ipagpatuloy ang pagtatrabaho para kay Carlos, basta't gagawin niyang triple ang kanyang bayad. Samantala, bumisita sina Don Juan at Advisor Boon sa headquarters ng Shopee Gang para i-propose ang isang ceasefire. Napagtanto nila na walang kinalaman ang Shopee Gang sa pambobomba na ikinamatay ng kanilang mga miyembro at may isang tao ang nagtatangkang paglabanin ang dalawang gang. Upang patatagin ang ceasefire, iniregalo ni Don Juan ang isang elepante sa gang bilang simbolo ng kapayapaan. Lingid sa kaalaman nila, pinagmamasdan ni Curti at May ang meeting mula sa malayo.
Ngayong alam na niyang merong ceasefire ang dalawang gang, muli siyang nakipagkita kay Jimmy upang bumili ng karagdagang mga armas, ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Jimmy na magbigay ng kahit na ano sa kanya. Na-realize niya na ginagamit ni Curty ang kanyang mga armas para patayin ang ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang miyembro ng gang sa bansa at ayaw niyang matuklasan ng Lazada gang na siya ang supplier. Kalaunan, pumayag din si Jimmy dahil sa pangungulit ni Curty at dinala siya sa isa pang hideout na matatagpuan sa loob ng isang barko kung saan ipinakita niya sa kanya ang isang espesyal na sandata. Biglang siniko ni Curty si Jimmy sa mukha at ipinaliwanag na kapag natuklasan ng Lazada gang na si Jimmy ang nagsusupply ng mga armas kay Curty, maaaring sabihin ni Jimmy na pinagnakawan siya ni Curty. Kalaunan ng gabing yon, ginamit ni Curty ang kanyang bagong sniper upang dispatsahin ang mas maraming miyembro ng gang. Umakyat siya sa bubong ng isang gusali sa tapat ng headquarters ng Lazada gang at isa-isang itinumba ang kanyang mga target. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita siya ng isang kalabang sniper, dahilan para mapilitang tumakas si Curty at iwan ang kanyang bagong sandata. Dahil sa sugat na sanhi ng sniper shot at alam na ng gang ang kanyang lokasyon, ninakaw ni Curty ang isang nakaparadang truck sa malapit na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas bago pa siya mapalibutan ng gang. Sa gitna ng kanyang pagtakas, narinig ni Curty ang ilang ingay na nagmumula sa likuran ng truck. Nang buksan niya ang likod na pinto ng truck, nagulat siya nang makita si May at ilang mga babae sa loob. Nalaman niya na ang mga babae ay mga prostitute sa ilalim ng kontrol ng gang. Sinabihan sila ni Curty na umalis sa truck, ngunit tumanggi sila sa takot na mahanap at mapatay ng gang kapag nalaman nilang sila'y tumakas. Dahil dito, nagpa siya si Curty na hayaan ang mga babae na gawin ang gusto nila at sumakay sila ni May ng taxi pabalik sa kanilang hideout sa Temple Tower. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Curty si May kung paano at bakit siya napadpad sa truck. Ipinaliwanag ni May na sinusubukan niyang iligtas ang mga babae ngunit nabigo siya. Pagdating sa kanilang destinasyon, na-realize ni May na nabaril si Curty, kaya dinala niya ito sa mga monghe ng templo para gamutin ang kanyang sugat. Samantala, nakita ng Lazada gang ang sniper rifle na ginamit ni Curty at na-trace ito pabalik kay Jimmy. Dahil dito, kinwestiyon ni Advisor Boone si Jimmy na iginiit na pinagnakawan siya ni Curty at maraming armas ang ninakaw sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na si Curty mula sa kanyang mga injury at ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Itinumba niya ang mga miyembro ng Lazada gang na pinagmamatsyagan ang club ni Jimmy at kinumpiska ang isa sa kanilang mga cellphone. Pagkatapos, nilapitan ni Curty si Jimmy para bumili ng close combat weaponry. Habang papunta sila sa hideout, tinawagan ni Don Juan ang cellphone ng gang member na ngayon ay hawak na ni Curty. Nang walang pag-aalinlangan, sinagot ni Curty ang tawag at ipinaalam kay Don Juan na patay na ang kanyang mga tauhan. Inalok niyang ititigil ang mga pagpatay kung papakawalan ni Don Juan ang lahat ng mga batang babae na pinipilit niyang maging mga prostitute. Gayunpaman, tumanggi si Don Juan at nangatwiran na tinutulungan niya pa ang mga batang babae na ang ilan ay ibinenta ng kanilang mga magulang habang ang iba naman ay nakatira sa lansangan bago niya sila kinuha. Nang marinig ito, walang nasabi si Curty dahil ang mga paliwanag ni Don Juan ay kasalungat ng mga sinabi sa kanya ni Carlos. Ayon kay Carlos, kinidnap ng Lazada gang ang mga babae bago sila pinilit na magtrabaho bilang mga prosti. Matapos makuha ang armas mula kay Jimmy, nagpa siya si Curty na sundan si Carlos upang malaman ang katotohanan at laking gulat niya nang makita niyang pumasok si Carlos sa isang bahay aliwan. Alam ni Curty na kailangan niyang malaman ang tungkol sa totoong motibo ni Carlos, kaya pumasok siya sa bahay aliwan at nagpanggap na isang customer. Nilapitan niya ang isa sa mga babae, kung saan tinanong niya ito tungkol sa tunay na pagkatao ni Carlos at kung nasaan siya ngayon. Agad na inamin ng dalaga na si Carlos ang may-ari ng bahay aliwan at kasalukuyan siyang nasa itaas. Nang walang sinasayang na oras, agad na pumunta sa itaas si Curty para harapin si Carlos. Hindi nagtagal, natagpuan niya ito sa isa sa mga silid at iginiit na malaman ang katotohanan. Nang ma-realize na wala na siyang ibang choice, ipinagtapat ni Carlos na anak siya ni Don Juan. Ang kwento tungkol sa pagkidnap at pagpatay ng Lazada gang sa kanyang anak na babae ay gawa-gawa lamang para makuha niya ang simpatsya ni Curty. Ang tunay na layunin ni Carlos ay sirain ang reputasyon ni Advisor Boone dahil si Boone ang sunod na papalit kay Don Juan bilang pinuno ng gang. Sa paniniwalang mas karapat-dapat siya sa tungkulin, gusto ni Carlos na patayin ni Curty si Advisor Boone at inalok siya ng mas malaking gantimpala para sa trabaho. Matapos isaalang-alang ang panukala, pumayag si Curty sa bagong trabaho. Samantala,
pinahirapan ng gang si Jimmy matapos matuklasan ang pagkakasangkot niya sa mga kamakailang insidente. Dahil sa pressure, inamin ni Jimmy ang pagbibigay ng mga armas kay Curty at kinumpirmang si Curty ang pumatay sa mga miyembro ng gang. Ang pag-amin ni Jimmy ay nakarating kay Don Juan at Advisor Boone na nagsimulang magplano para mahuli si Curty. Iminungkahi ni Advisor Boone na humingi ng tulong sa ilang tiwaling pulis, ngunit sinalungat ni Carlos ang ideya. Iginiit niya na dapat umasa sa kanya si Don Juan, hindi kay Advisor Boone, para resolbahin ang isyu. Sa puntong ito, bihag pa rin si Jimmy ng Lazada Gang. Sinabi niya sa mga gwardya na kailangan niyang gumamit ng banyo, kung saan tinawagan niya si Curty para bigyan siya ng babala sa paparating na panganib at pinayuhan siyang umalis kaagad sa Thailand. Pumayag si Curty at hiniling kay Jimmy na dalhin si May sa isang ligtas na lugar at nangakong bibigyan siya ng malaking halaga bilang kapalit. Tinanggap naman ni Jimmy ang kahilingan ni Curty sa paniniwalang malapit na siyang palayain ng gang. Lingid sa kaalaman ni Curty, matagal nang nakikipagtulungan si Jimmy kay Carlos. Kalaunan, nakipagkita si Carlos kay Jimmy upang gumawa ng plano kung paano nila mabibihag si Curty. Kung magtatagumpay sila sa pagpatay kay Curty at maihaharap ang kanyang ulo kay Don Juan, matutupad ang ambisyon ni Carlos na pumalit sa posisyon ng kanyang ama. Noong una, tumanggi si Jimmy na sumunod sa plano ni Carlos dahil ang kanilang orihinal na intensyon ay sirain lang ang reputasyon ni Advisor Boone, hindi ang patayin si Curty. Samantala, bumalik si Curty sa Temple Tower para magpaalam na kay May. Ipinaalam niya ditong babalik na siya sa Estados Unidos at tiniyak sa dalaga na darating ang kanyang kaibigan na si Jimmy upang protektahan siya. Pagkatapos ay iniwan na ni Curty ang pera para kay Jimmy kay May at umalis na patungong airport. Kalaunan, habang naghihintay si Curty ng flight palabas ng Thailand, tinawagan niya si Jimmy para ipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-alis niya. Sa kanyang pagkabigla, sinabi ni Jimmy na pumunta siya sa Temple Tower gaya ng itinuro ni Curty, ngunit ang pera lamang ang kanyang nadatnan at walang palatandaan ni May. Naghinala si Curty na pinagtaksilan siya ni Jimmy at nakikipagtulungan siya sa gang upang akitin siya sa isang bitag. Hindi nagtagal, dumating ang ilang miyembro ng gang sa airport. Palihim na lumapit si Curty sa kanilang sasakyan, pinatay ang driver, at ninakaw ang sasakyan. Nagmamadali siyang bumalik sa Temple Tower ngunit wala siyang nakitang bakas ni May, dahilan para maniwala siyang dinukot siya ng gang at dinala sa kanilang headquarters. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagmaneho si Curty sa base ng gang at sinira ang pader kung saan naroon sina Don Juan at Advisor Boone. Itinutok niya ang kanyang baril kay Don Juan at inutos na palayain ang mga aliping babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Don Juan sa mga kagustuhan ni Curty ngunit dapat niya munang ibunyag kung sino ang nagpadala sa kanya para atakihin ang gang. Nagpa siya si Curty na ibunyag ang identity ni Carlos bilang kanyang kliyente, pati na rin ang kanyang pagnanais na ipapatay si Advisor Boone. Si Carlos, na naroon din sa silid sa mga oras na yon, ay galit na galit sa pagsisiwalat na ginawa ni Curty at tinutukan siya ng baril para gumanti. Sa kabutihang palad, dumating si Jimmy sa tamang oras at binaril niya si Carlos. Ngayong patay na si Carlos, inutusan ni Don Juan ang kanyang mga tauhan na palayain ang mga babae, ngunit wala dito si May. Nagtanong si Curty tungkol sa kinaroroonan ng dalaga, ngunit sinabi ni Don Juan na wala silang alam sa sinumang nagngangalang May. Napansin ni Curty ang isang pader na puno ng mga larawan ng lahat ng mga batang babae na kaanib sa gang at natagpuan ang isang imahe ni May. Gayunpaman, nanindigan si Don Juan na si May nga ang babae sa larawan, ngunit halos 30 taon na siyang patay. Dahil sa revelasyong ito, na-realize ni Curty na ang kamakailang nakasama niya ay ang espiritu ni May at posibleng humihingi siya ng tulong upang palayain ang mga batang babae mula sa kanilang pagkaalipin sa prostitusyon. Matapos matanggap ang bayad mula kay Curty, pumayag si Don Juan na kunin na nina Curty at Jimmy ang lahat ng mga babae. Sa huling eksena, muling nagpakita ang espiritu ni May na nagniningning sa kaligayahan dahil nagtagumpay si Curty sa pagpapalaya sa mga babae, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.